Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay. Katambay Manong po, dito po sa Tambayang mga kababayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan saan man sulok po ng mundo, tayo naroon. Ito po, komentuhan po natin. Ito na naman pong balita na nakakalungkot po sa kabila po na sinugod po sa ospital si Chief of Staff na si Attorney Lopez, Zulaika Lopez, ng Vice President, kasama ang Vice President. Ngayon naman po, sinabi po ng doktor sa veterans na kailangan daw po ilipat ang at nag-request din ng paglipat po ng medyo maayos-ayos na siyempre po serbisyo at tulad po ng St. Luke's. Pero sa kabila po nun ay talagang binabantayan po at talagang hinaharangan po ang paglipat po kay Attorney Zulaika Lopez po ng mga kapulisan po sa Quezon City, sa QCPD po ng Quezon City. Nakakalungkot po, no? Vice President na ang kasama, binabastos pa ng mga kapulisan sa Quezon City, mga katamay, dahil daw meron daw po silang sinusunod. Ang tanong, sino kaya sinusunod? Politiko? Samantalang ang Attorney Lopez ay hindi naman conviction o walang conviction, walang convicted. Hindi siya convicted. Mga katamay, pinatawan lang siya na contempt sa institusyon ng Kamara, pero wala siyang kaso, walang conviction, talagang pamumulitika lang. Pakinggan po natin ang kaganapan po. Ito po i-upload po ng ating makabayan vloggers na si Bill Sad si Bill Sad Venture. Pakinggan po natin ang kaganapan, mga katamay, at komentuhan po natin. Nakakalungkot. Yan po, mga pulis po yan ng Quezon City, mga katambay. Yung mga talagang binabantayan at hinaharangan. Ayo. Atraso lang. Pulisan, no? Pulis po ng Quezon City yan, mga kababayan. QCPD. Love you, Yusef. Love you, Yusef. Oh, pambira, pagsasarap pa ng pinto. Grabe, bastos. Grabe yung pulis, ano? Nahando ng Vice President, nakatayo, bigla isasara yung pinto. Walang respeto sa Vice President itong mga kapulisan. Lalo dito sa Quezon City. Grabe po pala mga kapulisan sa QCPD. Bastos. Vice President, hindi mo lang ginalang. Alam mo nahando ng Vice President, bigla mo pagsasara ng pinto nung ambulance. Gaano kabigat yun? Muntik ng tamaan ng Vice President. Mga tama, ibang klase mga kapulisan natin ngayon. Walang respeto. Iba na po yata. Hindi na gumagalang sa pangalawa sa pinakamataas na halal ng bayan. Ibang klase mga kapulisan natin pala sa Maynila, sa Quezon City. Hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke's. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke's. Dinala nyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Hindi sir. ko lang alam yun. But you did what you did before. Huwag mo nang sagutin, Vice President yan. Video. What, sir? Vice President yan. Tingnan nyo nga pala mga tambay. Nung una, sinabihan na pala sila na sa St. Luke's dalhin. Pero saan nila dinala? Sa veterans, mga tambay. Doon nila dinala. Sa veterans. Ngayon, dadalhin ulit sa St. Luke's. Ibang klase. Tapos ngayon, ang gusto, sila magdala. Hindi pumayag ang Vice President. Bakit sila magdadala? Una-una, mga bastos. Mga walang galang sa Vice President itong mga kapulisan. Bakit ipagkakatiwala ng Vice President? Una-una, siya yung tumatayong abogado ngayon. Isa siya sa tumatayong abogado po ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Di po ba? At hindi niya po ibibigay dyan yan. Una-una, walang conviction yan. Hindi pa convicted yan. Hindi pa criminal yan. Pero kung ituring na mga kapulisan, parang criminal na si Attorney, no? Bantay sarado ng mga kapulisan.
Ibang klase. Sasarahan nito, di Villamor, oh. Gago. May moral. Even ang militar, mapunta kayo sumunod sa mali. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi lang yan ng contempt. Sir, nung nanggaling kami ng batasan, sinabi ko, symptoms kami pupunta. Hindi niya kami sa veterans. Oo. So what is that? You will bring her to symptoms. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So sir, Hinaharangan nila. Oh. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag niyong alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Justice na talaga. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. lahat ninyo, sama ninyo, mga pulis. Kayo may mga pamilya, kayo may asawa kasi mga anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Protect the people, not the maluslos. Constitution po, sa batas, hindi sa kay Sir, tambalos-los. hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niyo yung... Sir, tingnan mo. Kasi may doktor na nagsasabi sa iyo, doktor first. Kasalanan nila. May nangyari kay Atty. Lopez. Attorney Relakan. Attorney Relax. Kami na lang magsusugod sa ospital. Sige po, doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Attorney Relax. Doktor ang masusunod. Kailangan dyan. Major problem to eh. Back off, police! Police, back off! Back off, police! Ambulansa niyo kami. Yung tao, pwede mag-heart attack yan. Doon naman, doon naman. Atras Ako na. kayo, atras kayo. Atras po tayo. Lilipat tayo. Nagagalit si Chris. Huwag niyo isa na may tama. Kami na lang. Hindi naman sisisi mga pulis kasi na hindi ko makatakbo. Hindi ko makatakbo. Pero, muntik maingit eh. Ayaw niya, umaalis, ayaw ni Atty. Lopez. Umalis siya. Double order! Tama na, sir. Huwag ka na bumida. Sir. Please, back off. Please, back off. Ang dami yung mukha na yan. Driver, sa iba muna, dali mo naman. Paano mamatay ang anak niya? Okay? Okay, sumunod ka. Ang anak na sasakyan mo. Ingat po. Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komosyon. Pinakalampag na ng taong bayan itong ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Atty. Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, eto na, nakaalis na yung ambulansya at ililipat si Atty. Lopez sa St. Luke's Medical Center. Grabe, no? Pati inaharangan ng ambulance o ng patrol ng
QCPD, ang ambulansya po kung saan nakasakay po ang Vice President at ang si Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Grabe po mga kapulisan ngayon, no? Mas injustice na nga po yung nangyayari sa kay Attorney Zulaika Lopez. Injustice na po contempt. Pero ang tingin po ng mga pulis ng Quezon City, isang kriminal na akala'y tatakas. Makakatakas ba yon? Kriminal ba yun? Wala namang kaso yon. Ang tingin po nila mabigat ang kasalanan at kaso ni Attorney Zulaika. At ano sa tingin nila, patatakasin ng Vice President? Ililipat ng ospital. Dahil nga, nung una pa lang, ang plano, dalhin sa St. Luke. Saan nila dinala? Di ba? Naka-guide sila sa veterans. Pero nagdesisyon ng doktor. Doktor ang masusunod. Ano sabi ng doktor? Ilipat na po. Sa St. Luke's. Ngayon, hinaharangan pa rin nila. Hinaharangan nila ang Vice President. Dahil hindi naman papayag ang Vice President na sila maglipat. Mga kapulisan. Walang tiwala. Walang tiwala ang Vice President sa mga kapulisan po ng Quezon City. Dahil iba po sinusunod. Injustice na nga. Pero hindi sila sumusunod sa konstitusyon. Hindi sila ang may pinagsisilbihan yata mga pulis ng Quezon City, mga katambay. Mukhang ang serbisyo yata ng pulis ng Quezon City nasa politiko. Lalo rin sa sinasabing tambaluslos, mga katambay. Ibang klase, no? Ibang klase. Wala pang hawak na ito ng mga sinasabing itong si Secretary Lopez o itong si Chief of Staff Lopez, attorney, may kaso para i-stop mo yan. Sobrang panggigipit po ang ginagawa po yata ngayon. Ibang klase na po ngayon ng mga politiko sa ating bansa. Lalo po sa mga grupo o sa institusyon ng Kamara. Napaka-makapangyarihan yata sila sa ngayon. Mga walang respeto. Saka mga kapulisan, nakakalungkot, mga walang paggalang. Walang paggalang. Isang babae, dalawang babae. Hindi man lang nila nirespeto, Vice President. Nakita niyo po yung kung hindi napigilan ng isang staff o malapit sa isang security ni Vice President, pagsasaran mo ng pinto, bigla mo isasara, nakatayo ang Vice President doon sa may pinto nung ambulansya. Ang nakapansin yata parang yung nurse o something na kung sino man yung ating kababayan na napigilan niya. Kung hindi man yung security ng Vice President, napigilan niya. Kung hindi niya napigilan, tatamaan ang ulo ng Vice President. Yung umeepal na mga pulis, talagang ibang klase mga pulis, Malaki yata ang bayad doon, hindi kaya nabayaran yon. Ibang klase. Ganyan na po mangyayari sa atin. Hintayin nyo po. Hintayin nyo, mga kapulisan, pag yan ay naging presidente, ibang-iba na kayo ngayon. Ibang-iba kayo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang mga kapulisan, hindi ganyan magtrabaho. Ginagalang na, nirerespeto na ng taong bayan ang mga kapulisan. Hindi sila ganyan rumispeto sa tao. Ang mga kapulisan natin nagtatrabaho para sa tao. Ngayon, ang mga kapulisan yata natin nagtatrabaho para sa mga politiko. Ibang klase na po. Kahit po labag sa batas, tapos nakikita nila sitwasyon, mas sinusunod nila ang mga politiko kaysa ron sa mga Pilipino. Ibang klase. Iba na paglilingkod ng mga kapulisan natin ngayon, lalo sa Maynila, lalo sa Quezon City pala. Mga bastos, walang galang, Vice President, ganun-ganun lang nila itrato. Ibang klase kayo. Talagang alam mo na talaga. Alam mo na ang takbuhan ngayon at galawan ng ating gobyerno. Ibang klase. Talagang kaya ang ating gobyerno walang pupuntahan Hindi talaga magsasucceed ng 6 na taon. Walang magtitiwala sa ating bansa. Kasi una-una, kapulisan natin mga walang respeto sa mga leader Di ba? Napakataas ng posisyon ng Vice President. Ikumpara mo sa mga congressman, ikumpara mo sa speaker. Napakataas na posisyon ng Vice President kaysa sa speaker. Mga katambay. Pero, baliwala sa kanilang Vice President. Ganun-ganun na lang nila bastusin. Kaya nga pinagmumura sila, di ba? Napakaraming PI ang sinasabi sa kanila. Kasi hindi sila marunong rumispeto. Pero gustong-gusto nila, irerespeto sila. Kaya dito,
hintayin nyo lang yan. Pagka naging maayos ang kalagayan ni Attorney Zulaika Lopez, ayan, magdidire-diretso na yan. Binigyan nyo ng malaking problema ang pamilya Duterte. Kayo ngayon na magkakaroon ng problema. Kayo ang magkakaproblema ngayon sa taong bayan sa ginagawa nyo. Akala nyo kasi laging ang kasi pagka mainstream media nagpalabas ito, iba na. Puputol-putulin na nila mga katambay. Pagka mainstream media, may mga cut-cut na yan, yung talagang nangyari. Pero pagka nagpalabas ay mga kababayan natin, yung ating mga makabayang vlogger, walang cut. Nakikita natin ang buo kung ano kaganapan. Pero pagka nagbalita na, ay yung mga malalaking mainstream media na hindi nababayaran yata, pumapabor po yun. Pumapabor. Kasi yung mga bayarang detractors po sa social media, iba na po. Mayroon na po nagbabanta dyan na ipapapatay na raw po ang pamilya Marcos. Ayon doon sa isang journalist. Journalist, may pagbabanta na raw ang Vice President. Ibang klaseng journalist na yun. Talagang, kasi nabanggit ng Vice President, idagdag ko lang. Di ba sabi ng Vice President, kung siya'y mamatay, may mga part na gano'n pagka siya'y namatay o pinatay, alam na kung sino pumatay sa kanya. Totoo naman yun Sino lang ba galit sa kanya ngayon? Sino ba may ambisyon maging Prime Minister at maging Presidente ng Pilipinas? Di ba? Sino una? Nagsama-sama na silang lahat ngayon. Nagkampi-kampi na, pati mga kaliwang grupo Di ba? Nakikita po ng mga Pilipino, magkakasama na sila. Pati ang sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, kasama na nila O di maraming magbabanta sa buhay ng Vice President. Kaya nakapagsasalita ang Vice President kung may mangyari sa kanya. Alam na kung sino gumawa. Di ba? Kaya nga sa galit niya, napagsabihan niya na pwede rin silang mawala, katulad niya. Kung siya'y mawawala, dapat din silang mawala. Ganun lang yon. Dahil sa galit, bugso ng galit yon. Di ba? Kaya dito po, sa napanood po natin mga kababayan, isa na naman itong harassment mga katambay. Isang abogado na kailangan dalhin sa ospital, pero pinipigilan po mga katambay. Ang gusto, sila ang masunod. Ang sinasabi nga ni Vice President, hindi naman tatakas yan At hindi convicted yan. Walang kaso yan. Ngayon, hindi ba mga bobo? Parang bobo mga kapulisan natin. Hindi kaya mga bobo? Ano magagawa ng isang Vice President kung nakasakay sa ambulansya? Yung ba, maitatakas ba ng Vice President yun? Pwede nila sundan yun. Walang logic, Ibang klase mga kapulisan natin. Para mga hari. Gusto sila lagi masunod. Ibang klase. Sana man lang kriminal Kung kriminal man lang sana yun, dinala sa ospital talagang kailangan sila mag-assist doon. Pwede pa nilang posasan yun. Hindi naman kriminal yung tao resource person yun na pinatawan ng contempt ng isang convicted ng child abuse na nagpataw ng contempt doon. Ibang klase. Mas sumusunod pa ngayon ng mga kapulisan ng Quezon City. Mas sinusunod pa yung mga mambabatas na may kaso ng conviction na convicted. Mas sinusunod pa nila yata, mga katamba, ibang klase kapulisan natin. Ngayon, sana hindi mapaaga ang pagiging presidente ng Vice President nang malilintikan kayo lahat. Kung pag napaaga ang pag-upo niya presidente ng bansa, ayan, sa kanyo ngayon na ibuli yan. Ngayon, binubuli nila, binabastos. Ibang klase, samantalang kung hindi dahil sa Duterte, tumaas ba mga sweldo niyan? Mabalik ba ang respeto ng mga kapulisan natin? Ang laki ng ginawang sakripisyo ng dating presidente sa mga kapulisan natin, kasundaluhan. Talagang naging priority sila. Inangat sila. Pinabango silang muli sa taong bayan na dati sirang-sira. Tapos pinalaki ang kanilang mga retirement, sweldo, allowance. Pero sa kabila nun, nakita nyo kung paano sila gumante sa pamilya Duterte. Ibang klase po. Yan po mga katambay, ang kinumentuhan natin sa kaganapan po na talagang sobrang panggigipit na po ang ginagawa ng gobyerno, ang institusyon ng Kamara dito po sa Office of the Vice President. Ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Buti na lang po. Pasalamat na lang po tayo. At
tumatayo po ang ating Vice President. At hindi lang bilang Vice President, ay tumatayo rin po siyang isang abogado. Abogado po ni Attorney Zulaika Lopez. Kung wala po ang Vice President doon, talagang kayang-kaya na po nilang ibuli lahat ng gusto po ng institusyon ng Kamara, gagawin na po yun. Lahat po ay matutupad. Pati po yung paglipat po sa correctional, sa women correctional. Kung wala ron ng Vice President, maililipat po yun. Kahit 10 oras ng gabi. Ganun po sila magpatupad ng batas. Puro labag sa batas, pero na ipapatupad nila. Ganyan po magpatupad ng batas sa bagong Pilipinas, mga tambay. Puro labag sa batas, ibang klase. Muli po, maraming salamat po mga tambay. Kahit nakakalungkot, isama po natin sa ating mga panalangin. At syempre po, intay na lang po tayo sa mga kaganapan at sa mga susunod na release ng ating Vice President. Magsasalita naman po yan. Abang-abang na lang po tayo. Maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Thank you po. At sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Sa muli po mga kababayan, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.